Mga kabarangay, kumusta na po kayo? Ngayon, sa halip na theory about katarungang pambarangay law, ang i-discuss natin, magkwentuhan na lang po muna tayo dahil ang mga kwento ng buhay mas madaling maintindihan. Magkwento ko sa inyo ngayon ng isang tunay na sitwasyon na madalas nangyayari sa ating komunidad. Isang kaso na dumaan sa katarungang pambarangay. Kaya get ready mga kabarangay, ito na po ang ating kwento. Si Mang Tonyo at si Aling Nena ay magkapitbahay sa loob ng mahigit 10 taon. Ang tagal. Tahimik ang kanilang pamumuhay. Pero, nagkaroon ng problema si Aling Nena at si Mang Tonyo nang magpatayo si Mang Tonyo ng maliit na bakod. Ang problema, lumampas daw ito sa lote ni Aling Nena. Nagalit si Aling Nena at dito nagsimula silang magbangayan. Dumating ang mga araw, hindi na sila nagbabatian. Pati yung kanilang mga anak, nadamay na rin sa away. Imbes na dumiretso sa korte, nagpunta si Aling Nena sa barangay. At siya ay naghain ng reklamo. Tinawag sila ng punong barangay para mag-usap sa mediation. Sa umpisa, parehong mainit yung ulo ng dalawa. Pero ipinaliwanag ni Kapitan na mas mabuti kung pag-uusapan muna nila ang kanilang problema sa barangay kaysa gumastos at mag-antay ng mahabang proseso sa korte. Ito po ang proseso ng conciliation, barangay conciliation. Ganito, mga kabarangay. Mediation ng Kapitan. Dito sa mediation ng Kapitan, pinapakinggan ni Kapitan ang magkabilang panig. Hindi siya nagsasuggest, hindi siya nag-i-impose kung ano ang dapat mangyari. Pagdinig ng lupon, dahil hindi agad nagkasundo sa level ng mediation o sa pag-uusap ng nag-aaway sa harap ni Kapitan, dadalhin makalipas ang 15 araw sa pangkat tagapagkasundo. Ito po yung group of lupon members. Number 3, pagkakasundo. Sa huli, na pagkasunduan na ibaba ni Mang Tonyo ang bahagi ng bakod na lumampas. At si Aling Nena naman ay pumayag na tulungan siyang maghanap ng tamang sukat ng lote. In fact, sila pa nga ay nag-hire ng isang geodetic engineer. Sa bandang huli, nagkaroon po ng kasunduan sila Aling Nena at Mang Tonyo na pirmado ng lupon at may bisa ito ng batas. Ang dating magkapitbahay na nag-aaway, nagkaayos sa barangay na hindi na naabala, hindi na gumastos ng malaki. Yun po ang kagandahan ng katarungang pambarangay. Nakakatulong sa community. Ito pong kwento ni Mang Tonyo at Aling Nena ay simple lang halimbawa kung paano nakakatulong ang katarungang pambarangay. Hindi lang ito tungkol sa legalidad, kundi sa pagpapanatili ng pagkakaibigan at kapayapaan sa barangay. Kung walang barangay conciliation, baka nauwi pa ito sa mahabang proseso sa korte. Magastos pa. Kaya mga kabarangay, para po dun sa mga bago pa lang dito sa Katarungang Pambarangay Channel,
Bago ang korte, dumaan muna sa barangay. Dahil dito, napapanatili ang pagkakaisa. Mas nababawasan ng gastos at mas napapabilis ang solusyon sa problema. Ayan, short lang po ito. Kaya kung nagustuhan nyo po ang short video na ito, maaari nyo po itong i-share, i-like, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari din po kayong mag-subscribe. Magandang araw po, muli ako si Jeff.